Isang magandang ideya ang naisip ni Ronnie upang maisahan si Dennis. Sa kalmadong gabi, nakaupo si Dennis sa loob ng lumang bahay habang pinagmamasdan si Carol na unti-unting inilalapit ang kanyang labi sa baso ng inuming ibinigay niya. Sa isip ni Dennis, tagumpay na ang lahat. Sa inuming iyon ay may halong gamot, isang pampatulog na magbibigay sa kanya ng kontrol sa sitwasyon. Tahimik siyang nakangisi habang pinagmamasda ng bawat kilos ni Carol. Ngunit bago pa man maituloy ni Carol ang pag-inom, dumating si Wilfred. Ang biglaang pagdating nito ang naging dahilan ng pagkagulat ni Dennis. At napatigil si Carol bago pa niya tuluyang mainom ang lason. Agad siyang nataranta at tumakbo palabas ng bahay. Hindi nag-aksaya ng sandali si Dennis at mabilis na humabol. Sa likod ng bahay, nahabol ni Dennis si Carol. Sa kanilang pagkakaharap, inilabas ni Carol ang shell na dating pagmamay-ari ni Joy. Sa sandaling iyon nagulantang si Dennis. Alam ni Carol ang katotohanan na si Dennis ang tunay na pumatay kay Joy. At siya lamang ang sinisi upang pagtakpan ang krimen. Habang pinipigilan ni Dennis ang sariling galit, natuklasan niyang huli na ang lahat. Dumating si Wilfred kasunod ng mga ingay ng pagtakbo. Hinawakan ni Dennis si Carol ilang panangga at tinutukan ng baril si Wilfred. Ang tensyon ay umigting, ngunit bago pa man makaputok si Dennis, narinig na nila ang mga sirena ng mga pulis na papalapit. Sa takot na maaresto, tumakas siya sa dilim, naglaho sa mga eskinita habang nag-aalab sa galit at panghihinayang. Habang naglalakad ng mag-isa, paulit-ulit niyang inuusal sa sarili na hindi siya papayag na matalo. Sa isip niya, kailangan niyang makabawi. Kailangan niyang muling makuha ang kontrol, lalo na sa laban kay Wilfred. Ilang araw matapos ang insidente, muling nagplano si Dennis. Sa pagkakataong ito, mas madilim, mas marahas. Hinanap niya ang sasakyan ni Tristan, na sakay ng kanyang pamangkin na si Leah. Sa gitna ng kalsada, bigla niyang hinarangan ang sasakyan gamit ang sariling kotse. Nagulat si Tristan, ngunit wala na siyang nagawa nang sapilitang buksan ni Dennis ang pinto at sapilitang hilahin silang magtito palabas. Nagpumigla si Tristan ngunit mas malakas si Dennis. Sa ilang sandali, bumagsak ito sa lupa, duguan at wala ng malay. Dinala ni Dennis sina Leah at Tristan at isinakay sa kanyang sasakyan. Tuluyang tinangay palayo. Samantala, sa bahay nila Dennis, abala silang nag-iimpake ng mga gamit. Plano nilang lumipat upang tuluyan ng takasan ang gulong idinulot ni Dennis. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-aayos, nagmamadaling dumating si Amber. Hingal at nanginginig sa kaba. Wala si Leah sa kanyang silid. Sa sandaling iyon, bumagsak ang dibdib ni Wilfred sa bigat ng kaba at takot. Kinagabihan, tumunog ang telepono. Si Dennis ang nasa kabilang linya. Ipinakita niya sa video call na si Tristan at Leah na nakatali at halatang takot. Sa sandaling iyon, nagsimulang paglaruan ni Dennis ang isip ni na Carol at Wilfred. Sa bawat salita, dinarama nila ang galit at kawalan ng magagawa. Tinakot sila ni Dennis, sinasabing may kapalit ang kalayaan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang tanging paraan upang mailigtas sina Leah at Tristan ay kung susundin nila ang gusto niya. Ang gusto ni Dennis, si Carol ang dapat bumaril kay Wilfred. Nagmistulang bangungot ang sandaling iyon. Sa gitna ng gabi, habang hawak ni Carol ang baril, hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam ni Wilfred na wala silang pagpipilian. Hinihikayat niyang sundin ni Carol ang utos upang mailigtas ang mga bata. Sa matinding sakit at takot, ipinikit ni Carol ang kanyang mga mata at pinindot ang gatilyo. Bumagsak si Wilfred at sa kabilang dulo ng linya, tuwang-tuwa si Dennis habang pinapanood ang pangyayari sa pamamagitan ng telepono. Ngunit bago siya tuluyang magdiwang, isang putok pa ang muling malingaw-ngaw. Sa pagkakataong ito, si Ronnie ang bumaril hindi kay Wilfred, kundi kay Carol. Napatigil si Dennis. Sa sandaling makita niyang duguan at bumabagsak si Carol, tila gumuho ang mundo niya. Ang kasiyahan niya ay napalitan
ng pagkasira ng isip. Habang nakikitang unti-unting nawawala ang buhay ni Carol, nabalot ng takot, galit at pagkabaliw ang kanyang isipan. Ang kontrol na minsan ay nasa kanya, ngayon ay tuluyang bumalikwas. Si Ronnie ang ngayon may hawak ng kapangyarihan sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isip. Napagtanto ni Dennis na mas mahalaga sa kanya ang buhay ni Carol kaysa sa lahat ng balak niyang paghihiganti. Sa puntong iyon, naging sunod-sunuran siya kay Ronnie. Gamit ang bagong kapangyarihan, inutusan ni Ronnie si Dennis na pakawalan sina Leah at Tristan kapalit ng buhay ni Carol. Alam ni Dennis na wala siyang pagpipilian. Kung gusto pa niyang mabuhay si Carol, kailangan niyang sumunod. Sa una ay may pag-atubili, ngunit kalaunan ay tuluyan niyang tinupad ang utos. Samantala, pabor kay Ronnie ang lahat ng naganap. Hindi niya kailanman ginusto ang kamatayan ni Carol at Wilfred. Nais lamang niyang tapusin ang kaguluhang sinimula ni Dennis. Kaya ng oras ng isuko ni Dennis sina Leah at Tristan, nakapaligid ng mga pulis, hindi na ito makagalaw nang bigla siyang dakpin at posasan. Sa wakas, bumagsak ang lalaking minsan ay kinatatakutan ng lahat. Habang isinasakay siya sa police car, nakatingin si Dennis sa malayo. Dilim ng gabi kung saan unti-unti siyang nilamon ng kanyang sariling kasamaan. Sa wakas, natapos na ang paghahari ng takot. Samantala, sina Carol at Wilfred ay agad na dinala sa pinakamalapit na ospital. Parehong sugatan, parehong nangihina, ngunit buhay. Sa tulong ng mga doktor, unti-unti silang nakaahon mula sa bingit ng kamatayan. Pagmulat ni Carol, ang unang nakita niya ay si Leah at Tristan. Ligtas, payapa at nakangiti. Dumilat din si Wilfred at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng takot, sabay silang napangiti. Sa wakas, natapos na ang lahat ng kasinungalingan at karahasan. Si Dennis, ang utak ng lahat ng kaguluhan, ay tuluyan ng makukulong. Wala nang sino mang matatakot sa kanyang mga plano. Ang mga sugat na nakaraan ay mananatiling alaala, ngunit sa bawat araw, unti-unti itong maghihilom. Sa kabilang dako, si Ronnie ay nagsimula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Tinalikuran niya ang madilim na nakaraan at piniling magbago. Hindi na niya muling ipipilit ang sarili kay Wilfred sapagkat natutunan niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi nakukuha sa puwersa o sa takot, kundi sa kabutihang kusa mong ibinibigay. Lumipas ang mga araw at ang katahimikan ay unti-unting bumalik sa mga natitirang bitak ng mga sugat. Umusbong ang pag-asa. Sa wakas, nakamit ni Carol at Wilfred ang kapayapaang matagal na nilang pinapangarap. Isang wakas na puno ng aral, kapatawaran at muling pagbangon mula sa dilim.